Maligayang pagdating sa Filipino Panda Tales! Sa talo ng water curtain ng bundok ng bulaklak at prutas, namuhay ng malaya ang isang batong unggoy araw-araw, ngunit hindi niya maalis sa isip ang tanong ng buhay at kamatayan. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang matakot na darating ang araw na magtatapos ang kanyang buhay. Kaya, nagpasya siyang hanapin ang paraan upang maging immortal, upang makatakas sa siklo ng buhay at kamatayan. Maaaring marami akong kakayahan, ngunit hindi ko matatakasan ang kamatayan. Pagkatapos ng 100 taon, kung magiging alabok ako, ano ang silbi ng lahat ng ito? Nais niyang iligtas ang kanyang tahanan mula sa tagtuyot at malutas ang kanyang sariling katanungan, kaya't nagsimula siyang maglakbay upang maghanap ng guro. Tumawid siya sa mga bundok at ilog hanggang isang mabait na tao ang nagdala sa kanya sa dakilang pantas ng silangang kontinente, si Guro Bodhi, na may dala ng kaalamang kanyang hinahanap. Kahit gaano kahirap, hahanapin ko si Guro Bodhi at malalaman ang lihim ng walang kamatayan. Sa taos pusong determinasyon, tiniis ng batong unggoy ang maraming hirap at sa wakas natagpuan niya ang yungib ni Guro Bodhi. Mula sa sandaling iyon, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pambihirang kultibasyon at mga makalangit na kakayahan. Bagaman sabik na makilala ang guro, hindi naglakas loob ang batong unggoy na kumatok sa pinto, kaya't naghintay siya at naglaro sa labas. Nararamdaman ng guro ang may dumating, kaya't inatasan niya ang isang disipulo na lumabas upang salubungin siya. Hoy, munting unggoy, anong ginagawa mo dito? Dito ka ba para makita ang guro? Narito ako upang mag-aral. Maaari mo ba akong dalhin sa kanya? Mukhang wala kang alam sa tamang pag-ugali, munting unggoy. Hindi ka basta-basta makakapasok para mag-aral, sumama ka sa akin, ngunit tandaan na huwag maging maingay. Ang guro ay lubos na pinapahalagahan ang paggalang. Huwag kang mag-alala, nandito ako upang hanapin ang daan, hindi ako magsasalita ng walang pahintulot. Sundan mo akong mabuti, kung matuwa ang guro, maaaring tanggapin ka niya. Sa wakas makikilala ang isang dakilang tao, sulit ang lahat ng hirap. Pumasok si Wukong sa bulwagan at, pagkakita sa imaheng dignidad ng guro, nakadama ng malalim na respeto at sinimulan ang pagyuko ng paulit-ulit. Naglakbay ako mula sa silangang kontinente, tumawid sa lupa at dagat ng maraming taon upang makarating dito. Pakiusap, tanggapin mo ako bilang alagad at ituro sa akin ang landas tungo sa immortalidad. Ikaw maliit na unggoy ay tunay na matalino. Pero sabihin mo, ano ang iyong pangalan? Guro, ako ay kalmado, hindi nakikipagtalo, laging mag-alang, at likas na banayad, iyan ang aking likas na ugali. Ang tanong ko ay pangalan mo, hindi ang iyong likas na ugali. May mga magulang ka ba ako binigay na pangalan? Guro, wala po akong magulang. Ako ay ipinanganak mula sa mahiwagang bato sa bundok ng bulaklak prutas. Langit at lupa ang aking pamilya, at ang mga bundok ang aking kasama. Kaya, wala akong magulang at wala rin akong pangalan. Naiintindihan ko, talagang natatangi yun. Maglakad ka ng ilang hakbang para makita kita ng mas mabuti. Tumayo ang Stone Monkey at naglakad ng mailikas na liksi at bahagyang paglalaro ng isang unggoy. Ang guro ay bahagyang umiti habang maingat siyang inoobserbahan. Sa tingin ko, ang son na nangangahulugang anak ay masangkop sa iyong kabataang likas. Bawat talaga dito ay may pangalan sa tatlong oras. Dumating ka ng tama para sa karakter na ako na nangangahulugang nadisi. Kaya ang pangalan mo ay matitiyong Wukong. Ibig sabihin ay ang nakakakita ng karunungan sa badalis ng kamamahan. Son Wukong. Napakagandang pangalan. Maraming salamat, Guro.
Mula noon, si Wukong ay may pangalan at nadama niya ang mas lumalalim na paggalang sa kanyang guro habang tinatahak niya ang landas ng kaliwanagan. Araw-araw, inilalaan ni Wukong ang sarili sa pagsasanay, pag-aaral ng paggalang, pagsulat, pagsusunog ng insenso, at pagganap ng mga tungkulin gaya ng pag-igib ng tubig at pagwawalis. Dumaan ang mga taon at 7 taon ang mabilis na lumipas. Wukong, mas nagiging masipag ka bawat taon, siguradong ikinatutuwa ka ng guro. Dahil sa gabay ng guro, lalo akong magsusumikap. Kapag natutunan ko ang mga kasanayan, mababantayan ko na ang mga unggoy sa aking bundok. Isang maliit na unggoy tulad mo. Aba, mataas ang pangarap. Pero ang pagwawalis ay simula pa lang, marami ka pang dapat matutunan. Bakit hindi? Sinabi ng guro na sa mabuting puso, kahit isang batong unggoy ay kayang matutunan ang dakilang karunungan. Sa loob ng 7 taon, nanatiling masipag si Wukong, tapat, at hindi nagpapabaya sa kanyang pagsasanay. Isang araw, sinimulan ng guro ang pagtuturo ng 3 paraan ng kaliwanagan. Nakikinig si Wukong ng lubos na nahuhumaling, nakangiti at kinakamot ang kanyang mga tenga sa kasabikan, na medyo nakakatawa, kaya't ang ibang mga disipulo ay napapangiti. Wukong, bakit ka mukhang napaka-excited? Gusto mo bang matuto ng mga kasanayan? Hindi maglalakas loob ang disipulo na humiling, pero ang bawat salita mula sa guro ay parang karunungan ng langit. Karangalan ng disipulo na matuto. Mabuti. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang mga siwing ng daloy, galaw at katahimikan. Tandaan, hindi ito dapat gamitin ng basta-basta. Matyagang ipinaliwanag ng guro ang mga sining ng daloy, galaw at katahimikan. Nakinig ng mabuti si Wukong, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may kulang, hindi pa ito ang sikreto ng kawalang kamatayan. Nag-ipon ng lakas ng loob at nagsalita siya. Guro, ang puso ko ay wala sa mga sining na ito. Hangad ko lamang ang daan patungo sa kawalang kamatayan, mangyaring ituro po sa akin yon. Makulit na unggoy. Ang dami mong pinipili. Pero may guwanting karunungan din. Hinahanap lang ng disipulo ang tunay na daan, guro, patawarin niyo po ang aking pagiging prangka. Sa ilalim ng tahimik at maliwanag na gabi, si Wukong ay tahimik na pumasok sa silid ng guro, lumuhod sa tabi ng kama, malalim na yumukod at mahinang Guro, ang buong puso kong hangarin ay matutunan ang paraan upang malampasan ang buhay at kamatayan. Wukong, ang iyong pagsusumikap sa paghahangan ng immortalidad ay tunay na kahanga-hanga. Wala akong pamilya, guro, at matapos ang lahat ng hirap upang makarating dito, handa akong ialay ang sarili ko sa daan. Pakiusap, ituro mo sa akin ang pagtaka sa kamatayan. Dahil mayroon kang pusong ito, ituturo ko sa iyo ang daan ng immortalidad. Ngunit tandaan, ang tunay na pagkadalubhasa ay nangangailangan ng payapang isipan at hindi maaaring madaliin. Nauunawaan mo ba? Naiintindihan ko, guro. Mag-ensayo ako ng walang pag-aalinlangan. Mula noon, si Wukong ay nag-aral ng dakilang mantra ng kalangitan araw-araw. Alam niyang ang sikreto sa immortalidad ay bihira at mahalaga, kaya't pinahahalagahan niya ang bawat aral. Sa loob ng 3 taon, nagsimula siyang maunawaan ang esensya ng enerhiya ng buhay. Ang kanyang pagmumuni-muni ay nagdala sa kanya ng kapayapaan ng loob at isang malalim na koneksyon. Wukong, tandaan mo, ang immortalidad ay hindi lamang tungkol sa mahabang buhay. Ito ay tungkol sa pagkakita sa likod ng mga ilusyon at pagiging isa sa kalikasan. Tandaan mo ito. Tandaan ko po, guro. Gagawin ko itong layunin ng aking buhay. Bagaman natutunan na ni Wukong ang daan tungo sa mahabang buhay, mayroon pa rin siyang mga alalahanin. Narinig niya ang kahit ang mga immortal na tagapagsanay ay nahaharap sa 3 sakuna, at hindi niya ito maiiwasan, maaaring masayang ang kanyang pinagpagurang immortalidad. Kaya, nilapitan niya ang guro upang humingi ng paraan upang maiwasan ang mga sakuna. Guro, bagaman nakuha ko na ang paraan upang mabuhay ng matagal, narinig ko na ang 3 sakuna ay hindi maiiwasan. Hindi ko ito maiiwasan, hindi ba't masasayang ang aking pagsasanay? Pakiusap, ituro mo sa akin ang paraan upang malampasan ang mga sakuna na ito. Kahanga-hanga ang iyong hangarin maliit na unggoy. May 2 paraan, ang 36 na pagbabagong anyo at ang 72 pagbabagong anyo. Bawat isa ay may kani-kanyang lakas. Alin ang pipiliin mo? Guro, handa akong magsanay ng mabuti, pinipili ko ang 72 pagbabagong anyo. Kung gayon, ituturo ko sa iyo. Ang mga pagbabagong ito ay walang hanggan, nangangailangan ng maingat na pagsasanay at paulit-ulit na balian sa iyo.
压力mo ang iyong sarili sa kanila araw-gabi. Sa simula, nahirapan si Wukong sa mga pagbabago. Minsang naiiwan ang isang palatandaang tuka ng balahibo o nadudulas sa gitna ng pagbabago. Gayunpaman, sa mga buwang masigasig na pagsasanay, napag-aralan niya ang sining at ang kanyang mga pagbabagong anyo ay naging Kahanga-hanga. Ang 72 pagbabagong anyo ay napakahusay. Kapag napagbuti ko ito, kaya ko nang magbago ayon sa gusto ko. Si Wukong ay nagbago ng anyo bilang isang bato sa tabi ng ugat ng puno na halos hindi makilala. Makalipas ang ilang sandali, naging isang pine tree siya, banayad na sumasayaw sa hangin. Ang maliit na unggoy na ito ay talagang naintindihan ng diwa ng 72 pagbabagong anyo. Guro, ngayon ay kaya ko nang magbago ayon sa gusto ko, talagang kamangha-mangha ang kasanayang ito. Tapos mabilis ang iyong pagsulong, Wukong, ngunit tandaan, ang mga kasanayang ito ay hindi para sa pagpapakita lamang. Gamitin ang mga ito ng may katalimuhan, sapagkat ang walang hinad na pagpapakita ay maaaring magdulot ng Opo, Guro, pakikinggan ko ang inyong mga salita at gagamitin ko ang aking mga kapangyarihan ng may pag-ingat. Natapos na ni Wukong ang pag-aaral sa 72 pagbabagong anyo at labis na natuwa. Ipinakita niya ang kanyang bagong kasanayan sa guro, puno ng kumpiyansa. Guro, natutunan ko na ang 72 pagbabagong anyo at kaya kong magbago ng madali. Ngayon, gusto kong subukan ang paglipad. Wukong, iyon ay pag-glide lamang ng maikling distansya. Ang tunay na somersault sa ulap ay nangangailangan ng higit pa. Talaga? Pag-glide lang iyon? Ang tunay na paglalakbay sa ulap ay may kasamang patalo ng malalayong distansya. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang kasanayang somersault cloud. Kapag napag-aralan mo, kaya mong tumalo ng 108,000 milya sa isang biguan. Guro, turuan mo ako ng kasanayang somersault cloud. Ang teknik na ito ay masirapan na nangangailangan ng masigasin na pagsasanay. Handa ako, Guro. Kahit gaano kahirap, matutunan ko ito. Kung dayan, subukan mong mag-somersault muna bago tumalon at magsimula tayo. Salamat, Guro. Magsasanay ako ng mabuti upang bigyang karangalan ang inyong mga aral. Pinakita ni Guro Bodhi ang bawat hakbang ng kasanayang somersault cloud. Ginagabayan si Wukong sa tamang postura ng katawan, kontrol sa paghinga, at kung paano tipunin ang enerhiya bago tumalon. Hindi pa malayo pero medyo lumulutang na. Subukan natin muli. Matapos ang ilang araw ng pagsasanay, sa wakas ay natutunan ni Wukong ang teknik. Tinipon ang enerhiya, nakatuon ang intensyon, at magaan na tumalon sa langit tulad ng isang ulap. Malaki ang iyong progreso, Wukong. Salamat, Guro. Ngayon kaya kong tumalon ng malalayong distansya. Salamat sa pagtuturo sa akin ng somersault cloud. Isang araw, pinasaya ni Wukong ang kanyang mga nakatatandang disipulo sa pamamagitan ng kanyang mga pagbabagong anyo. Ang kanilang mga tawanan ay nakakuha ng atensyon ng guro. Ano ang ide na ito? Wukong, Ay. Guro, tinuruan kita ng mga kasanayang ito, hindi para ipatiyabang mo. Guro, hindi ko po ibig na maging walang galang. Patawarin niyo po ako. Hindi kita sinisisi, ngunit oras na para umalis ka na. Umalis? Guro, saan po ako pupunta? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Guro, marami kayong itinuro sa akin. Paano po ako alis nang hindi kayo napapasalamat? Hindi mo kailangan magbayad ng utang nilo. Mula ngayon, huwag mo lang sasabihin sa sino man na ako ang iyong guro at huwag mo na akong hahanap. Guro, maawa po kayo, hayaan niyo po akong manatili. Umalis ka na, Wukong. Gumawa ka ng mabubuting gawain, iwasan ang kasamahan. Huwag mo akong pagsisihan ang patuturo ko sa iyo. Aalalahanin ko po, Guro. Bagaman nasasaktan, naintindihan ni Wukong ang hangarin ng kanyang guro. Tiningnan niya ang yungib ng huling beses, puno ng pag-aatubili, bago naglakbay ng mag-isa. Ang pamamaalam na ito ang nagtulak kay Wukong mula sa pagiging walang ori na unggoy patungo sa landas ng paglago. Ang mga aral ng kanyang guro ay nanatiling gabay sa kanyang mga darating na pagsubok at tagumpay. Ang pamamaalam na ito ang unang at pinakamahalagang aral para kay Wukong.